So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, February 8, 2024 at PSP muna tayo. Balik muna tayo sa PSP mga kumag. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, February is para sa inyo to, no? Yung mga request nyo is dito natin ilalagay. And alam nyo yun, sabog na yung notif ko, sabog na yung comment section about dito sa Romano versus Unico, no. So dapat actually hindi ko pa talaga re-reviewin tong battle na to kasi fresh pa sa akin, no. Napanood ko kasi tong battle na to live, itong mismong event na to, itong QC, Pangil sa Pangil QC. Napanood ko to live, lahat ng battle dito. So, ayun, kaya sabi ko ayoko mo nang reviewin kahit na putok na yung comment section ko, no, sa lahat na parang halos lahat ng comment ng mga past weeks, no. May Boss Romano Unico naman sa PSP. So, hindi ko na nilista, no. Hindi ko na nalista yung mga nag-comment or nag-request ng laban na to kasi sobrang dami nyo. Sobrang dami nyo kaya hindi ko na nilista. And sabi ko sa sarili ko, re-reviewin ko na lang tong Romano Unico kapag nag-PSP na ulit ako soon. Nagkataon na lumabas yung J-Block tsaka Mot, 'di ba? Nung nakaraan, nung Tuesday, 'di ba? Kaso early upload lang 'yon. Pero that time ni-review ko na agad yung Mot tsaka J-Block. Alam niyo naman kung anong nangyari dun sa Mot J-Block, 'di ba? Napaka controversial 'di ba? So inuna ko na muna 'yon. So ayun, magsisingit ako dito ng mga sa month na to. Sa atin to, hindi muna tayo mag Iisa Buhay 2016 kasi yun na lang naman yung next natin, 'di ba? 2016, 2015, 2014, 13, no, sa Isa Buhay sa flip top. Konti na lang 'yon, mahahabol natin 'yan. Pero sa ngayon focus muna tayo sa mga battle na request nyo at sa mga battle na gusto nating mapanood, no. So marami na actually, ang dami na talaga, lalo na sa flip top, ang dami ko pang hindi napapanood doon gawa ng pagre-review ko ng mga battle. Pero pangako ko sa inyo, re-reviewin natin yung lahat. So marami pa, hindi tayo matatapos. Marami pang mga battle vids ang re-reviewin natin. Lahat 'yan re-reviewin natin. Okay? So ayun, Romano versus Unico, again, hindi ko na sinulat yung mga nag-request ng battle na to kasi sobrang dami nyo. So, sa lahat ng nag-aantay ng Romano Unico, para sa inyo to. And gaya nga ng sabi ko sa inyo, napanood ko to ng live, pero yung round 1 ni Romano is hindi ko na umpisahan kasi nung time na to, kumakain kami sa labas na ito kasi nagugutom na nga kami. Parang anong oras na ito 8 or 9, parang ganon. So, nagutom kami, kumain kami. Pagdating namin, nag-i-spit na si Romano ng round 1 niya. Pero, actually, bumoto ako dito sa isip ko kung sino yung panalo sa akin. Akala ko makukuha ni Unico yung panalo dito. Kasi sobrang lakas ng round 2 niya. So, abangan natin sa vid kung ganun pa rin yung energy. Kung ano yung energy na feel ko sa live, tignan natin kung ganito pa rin ba sa replay or sa online, no, sa YouTube. So basta ako, para sa akin, nakuha ni Unico yung battle na to, no, sa 2:1 na round. So ayun, tignan natin, since hindi ko nga napanood yung buong round 1 o yung umpisa ng round 1 ni Romano, baka bumaliktad yung maging hatol natin dito. So, let's go. Sa lahat na nagre-request ng Romano vs Unico, para sa inyo to. Para sa ating lahat. Dinig! Yeah! Sino mga pumusta dito? Taas kamay. Boss, baba mo na konti. Taas kamay. Sino pumusta dito? Taas kamay. Tangina, kung ganun, sabay-sabay kayong manood at manalangin. Kung ito'y suntok sa buwan, dapat dyan bugbog sarado mo sa akin. Kung tingin mo bumabaw na ako na pag-iwanan,
Pwes lulubog ka sa lalim, tandaan mong ako ang kuya at sumusunod ka lang sa akin. PSK game! Game! Tama, game! Game! Sino tong putang inang to? Parang kilala kita. Kilala mo pa ba ako? Di ba dati ayaw mo sa akin? Tas biglang agad ka ngayon sa basura, ano, wala ka nang makain? Tangina, tinawag niya ako basura, squatter, adik. Hindi daw niya ako mamanahin. Pero yung estilo niya, bumebenta lang tuwing ako, yung gagayahin. Shit. Tangina, Ito guys tangina. Ano kasi nung ito real talk to, alam ko na na-review, maraming beses na natin na-review si Unico. Sobrang dami na natin beses na-review si Unico, and meron naalala ko yung isa sa mga battle ni Unico. Ito yung, di ko alam kung anong battle niya, pero naalala ko, nagsabi ako doon na nung rookie year, no, nung rookie year ni laban ata ni Unico kay MZite sa Isa Buhay. Doon ko ata sinabi. Hindi ko na maalala hindi ko na matandaan. Basta naalala ko lang kung ano yung sinabi ko doon. Yung rookie year kasi ni Unico, no. Grabe kasi yung ano sa kanya, yung pagtanggap sa kanya ng crowd, ng manonood, lalo na mga fans ng ng Flip Top. Kasi kinukumpara na siya agad kay Apex, kay Romano. Yun, sa dalawang mabibigat na MC sa liga. Yun agad yung nakita nila kay Unico. Kaya grabe yung naging, alam mo yun, yung pag-abang, yung naging kaabang-abang rin kasi talaga si Unico sa mga battle sa Flip Top Kaya sobrang lupit nun, and ngayon pinagharap sila kasi parang ano to kumbaga naging dream match na rin to sa Flip Top, no, na Romano Unico naman or Unico Apex, pero malabo kay Apex malabo kay Apex, ibang level na yung Apex, men, iba. Pero ito malapit sa realidad talaga yung mangyari, yung Romano Unico sa Flip Top, pero hindi nangyari yun sa Flip Top at binigay yun ni Boss P. So ayun, sobrang ganda nung match-up na to. Akala ko nga ito yung co-main event So sobrang lakas na itong battle na to, sobrang init ng battle na to. Alam mo yon, iba yung aura, iba yung tension sa venue, sa bar. Tangin, ang lupit nun. Nakakapanghinayang lang dahil hindi ko naumpisahan yung round ni Romano. Pero yun, going back, ganun yung pagtanggap ng tao kay Unico nung rookie year niya. Hanggang ngayon naman inaabangan pa rin si Unico kung ano-ano yung mga ipapakita niyang bago, kung paano siya mag-perform. Guys, props kay Unico, hindi ko pa siya naririnig mag-choke sa battle. Sobrang prepared talaga yan. So, tsaka nakausap ko pa si Unico. Kaso hindi naman siya ganun totally nakausap. Parang sinabi ko lang na ang lakas mo dun sa battle na yun, ganyan. So, ayun. Looking forward ako sa collab namin ni JM Lopez TV. So, shoutout, JM Lopez. niya bumebenta, dik. Hindi daw niya ako mamanahin. Pero yung estilo niya bumebenta lang tuwing ako yung gagayahin. Tangina bitch ko lang tong puta na umaasang dumikit. Pwes lunukin mo tong tamod ko na lumalapat sa bibig. Pansin nyo ba nagka-long neck at tumatalas mag-isip? Ganyan talaga pag nangungopya, humakaba yung leeg. Tangina, lakas nun. Laban niya kay Psych. Lakas nun. Simpleng bara pero effective para sa akin. Humahaba yung leeg. Ganyan talaga pag nangungopya. So, ang sinasabi na ito parang ang punto ni Romano dito na kakagaya mo sa akin, umano na yung kakakopya mo ng ibang battle MC, ganyan na yung naging appearance mo, ganyan, something. Ang lupit nun. Yeah, humakaba yung leeg. Aminado. Laban niya kay Psych, detalyado, sabi niya yo. Alam mo, gusto kitang makalaban? Mukha mo. Sa 3DS, ang gusto ko sanang makalaban, yung kamukha ko, Kamukha ko? Ulul! Desperado ka nang tumakas sa pagiging average. Kaya hindi lang yung mukha, pati sulat, kinapi-paste. Oo, kopyang Romano. Isa pa. Oo, kopyang Romano. Kaya nga yung kasama ko ngayon dito, nung nakita to, imbis matakot, gulat siya, men. Sabay sabi, pre,
Bakit ganun yung doppelganger mo? Hupak pa rin. 2015 version na Romano, hupak. Pero subok sa barato. Pinagkaiba nyo lang, di siya supot kagaya mo. Ha? Manliliit na yung style nitong lulang na lalo lang pinahama. Basic, ganito lang, kanyang tulang binabanat. May gatas pa sa labi itong buwang, malabo ang tinatahak. Etong batang walang muwang, makikita mo ang hinahanap. Galing! Takina, ang tagal kitang hinanap, kapatid. Takina, ako to, kapatid. Yung taga-hatid niya sa camping. Proud na proud ako sa'yo. Kasi ang Lakas. mo sa rap scene. Lakas. Kilala niyo yung Haring Araw? Gayang-gaya niya mag-rhyme scheme. After many years, kopyang-kopya mo si Darwin, badang. Doon pa lang panalo na ako eh. Yo, kaya ano yung wordplay mo? Ha? Ano yung wordplay mo na tayo magkapatid? Kaya, ano ba? Kaya tayo magkapatid, kaya, paano ba? Magkakadugo. Ay, sige, sirit na. Magkakadugo, sirit na, gago! Kung ganyan na mga bibitawan mo, patay ka sa akin, banuka. Wala ka sa PBB, kaya malabong hindi ka pakitaan ni Kuya. Tang ina. Kasi sandata daw niya wordplay. At yun yung pang self-defense ni Repa. Eh, ba't wala yang nagawa nung tutukan na ng lanseta? Ha? Walang kwenta! Takina, walang binatbat sa akin tong pabibo. Ito purong lirisismo, walang bahid pang gagaya. Kung ikukumpara ko dito, lalabas kang back to zero kasi nga walang-wala ka. Ikaw daldal ka ng daldal, wala ka namang silbi bumara. Ibahin mo to lang yaka. Pag binadibag kita, pati yung si Pibus kasama. Tangina, bodybag, pati yung house. No, kasi para sa inyong kaalaman, si Edlook talaga dapat aking kalaban. Tama, boss? Ito, ano na to? Ito na yung naabutan ko. Ito na yung naabutan ko sa live. Kasi para sa inyong kaalaman, si Edlook talaga dapat aking kalaban. Tama, boss? At ikaw ang pinalit sa bagay. Bago mapasak ayon ng engkanto, kailangan muna magbigay ng alay. At ang binigay na alay, ito, munggo. Wala tong kwenta marinig. Gusto kong makalaban yung may sariling mundo. Hindi itong may planeta sa bibig. Utang ina ba? Okay, planeta sa bibig. Ginawang angulo na rin to ni K-Ram kay Unico, no? Yung That's Whack sa flip top na plema yun eh. Napanood ko kasi yun eh. Parang may plema si Unico, ganyan-ganyan. Tapos nagkamali ata si Unico ng pagbasa doon. Planeta yung sinabi niya. Yun. Sariling mundo. Hindi itong may planeta sa bibig. Utang inabasa niya sa plema, planeta. Ikaw talaga, Darwin. Kasi meron daw siyang planeta sa bibig. Puro kakatangahan. Buti pa yung bunganga ni Mickey. Talagang may kalawakan. Bars, ha? Bars. Ano, hindi ka marunong magbasa? Tanga-tanga lang, di ba? Hindi mo yan matatanggi. Basang-basa na kita. Kaya malamang mga sasabihin mo, tungkol lang yan sa drugs, career, pamilya, ghost ride, line bike, hike. Puta, sobrang meaningless. Sasabihin siya si David, ako si Goliath, o para makapagpa-hike, idadamay buong 3GS. Gamit na yung mga angulo na ia-angulo niya sa akin. Paulit-ulit ka ngayon, sino nagre-recycle sa atin? Tang-ina ka, hindi ako ikaw, kasi ako si Romano. Pagbalik sa entablado, wala nang daplis pag bumira. Ito yung malupet na manunulat at mabangis. Galing, ang lakas. After ng battle na to, ipareview mo to kay J.M. Lopez. Yun ay para sa taragis na pabida. Para siya mismo magsabi sa mga tao kung paano kita pinanis, tang-ina ka. Ang lakas ni Romano pala sa round 1. Round 1, Unico, let's go! Ang lakas pala ni Romano dito sa round 1, men. Hindi ko kasi naumpisahan to ng live eh. Parang gitna, no? Sabi ko nga sa inyo, yung about dun sa binadibag pati yung host. Doon ko na napanood to, doon ko na naabutan. Pero grabe naman pala yung pinakita ni Romano dito. Kaya pala siya yung nanalo dito eh. Pero ayun, simula noon nung kalahati, naabutan ko yung kalahati ng round ni Romano sa round 1. Nakinig naman na ako round 1 ni Unico, round 2 both MCs, round 3 na both MCs. Pinakinggan ko na yun, hindi na ako umalis talaga kasi isa to sa mga inaabangan ko nung gabi na yun. And sabi ko nga, akala ko ito yung co-main event ng battle na to, nung gabing to.
Ang lakas men. Ibang Romano to. Di ko alam kung kailan ko huling napanood si Romano na bumatel, pero kakaibang Romano yung napanood ko dito. Iba no, sabi ko nga sa inyo, titignan natin kung yung energy ng Romano sa live tsaka yung pagpapanood ko dito sa bilang review sa battle na to. Tignan natin kung parehas, and ayun, tangin na parehas kung ano yung na-feel ko sa live tsaka kung ano yung na-feel ko dun habang pinapanood ko si Boss Romano dito. Tangin na, ang galing, parang nandun ulit ako sa venue no? Parang andun ulit ako sa venue na mas pinalapit lang yung view kasi 'di ba? Ang lapit talaga, close up halos Lakas men. Hindi ko na iisa-isahin hindi ko na iisa-isahin yung mga naging effective lines ni Romano kay Unico. Basta ang masasabi ko lang, sobrang powerful nun, sobrang lakas nun. Masasabi nating may mga haymakers talaga doon na solid, may haymakers talaga doon na tumama talaga kay Unico, and para sa akin sobrang sobrang solid, sobrang pulido. Ang ganda nung performance ni Romano, guys. Kita nyo naman, walang stutter, walang stumbles kasi kung napanood nyo yung mga past battles ni Romano, may mga stumble siya doon, 'di ba? Nawawala siya. Pero dito kita mo sobrang perfect, sobrang ganda ng execution. Purong bara yung narinig natin. Hindi masyadong nagpatawa si Romano dito. Seryoso talaga yung approach niya dito. Wala, Unico to So pinapakita rin ni Romano dito kung paano niya nirerespeto ang isang Unico na kaya siyang talunin ng isang Unico pag nagpabaya siya. Kaya props kay Romano, kitang-kita at halatang-halata na prepare talaga siya dito para sa battle na to, and sobrang solid na pinakita ni Romano. Wala akong ibang masasabi kundi sobrang tindi nun, sobrang bigat nun, sobrang effective nun. Titignan na lang natin kung mapapantayan yon ni Unico sa round 1. So, ayun, tignan natin, no? Pero ayun, sabi ko nga sa inyo, hindi ko na iisa-isahin yung mga quotable or yung mga haymakers or yung mga effective lines ni Romano dito. Alam nyo, kung nanonood kayo, kung nakikinig kayo, alam nyo kung ano yung mga yun. Sobrang dami kasi noon, kaya hindi ko na maisa-isa. Pero, let's go, Unico. Last battle ko na to! At wala yung nalong bogus. Pasensya na, feeling ko kasi sa battle rap, wala na nga akong purpose. Game! Yes! Kamusta? Ang dami nagsasabi na magkamukha daw. Tangina mo hindi! Ako kahit papano di mo masasabing ugly. Ikaw tangina mo, mukha kang haring mangking chubby. Pero di na para pakabain, similarity daw namin, malayo agwat kabagot na. Ang mas dapat talakayin pagtalikod mo kay J. King nung nakulong siya. Ang kapal ng mukha nito, pangaralan si Harlem. Pinabayaan daw si Juan Tamad nung panahong alanganin. Pero nung nakulong si J. King, nasa ng kanyang katandem. Sa takot mong madamay, di mo man lang nagawang dalawin. Kinalimutan niya si J. King nung kailangan ng karamay. Di niya kasi inasahan na may puputok na kanta yung tao, kaya bigla siyang nagbabay. Ngayon para magka-gigs kay J. King nakikibagay. Ulul kung wala kang ambag, wala kang karapatang makitagay. Nung karir ni J. King ay na-deads, wala siyang pakialam. Ngayon si J. King meron ng breads, gusto niya ng makijam. Si J. King, yeah! Ano daw ulit? Si J. King ay na-deads, wala siyang pakialam. Ngayon si J. King meron ng breads, gusto niya ng makijam. Si J. King, yeah! Si J. King ngayon, palaging main guest. Hanggang sa TV, mga chong. Ang laki ng tinalon. Ikaw kung di pa dahil sa beef na ginawa ko dati, di ka papapansinin ng PSP ngayon. Ngayon mo ako yabangan na ako lang yung makikinabang sa laban natin, palubog na rapper. Kung parehas tayong uminto, pero ako kahit uminto pa nga lang kung maririnig mong dinadamay sa mga battle. Kasi nga daw Unico, paano mag-wordplay? O total, last battle ko na to ha. Gaganti lang ako dun sa mga tumira sa akin. Tangina mo bagsek! Tangina mo poison! Tangina mo saki! Tangina mo pistol! Ngayon ano? Sino pa bang tumira sa akin? Sige ano, labas ngayon! Sino ba? Rosetta? Sino ba yun? Malakas ba yun? Gago!
May dugo sa sahig na aagos, lulugod to sa dami ng galos. Last battle ko na to at titiyakin ko, last battle mo na rin pagkatapos. Ngayon sabog, kanyang panga, pagkat tinanggal ko yung angas. Kung totoong kambal kita, ikaw yung kambal ko na malas. Ha? Yun, ang lakas yun. Ano? Kahit kailan di kita ginaya, huwag kang pabida dyan bumuo ka. Wala akong record ng joke, hindi pagsimulan sa battle. At kahit kailan di ako nagdroga. Pero tropa, kamusta na nga pala yung business mong longganisang askal? Lakas ah. Balita ko, pati si Pibos na pabili, ang bangis-bangis nun. Di niya alam yung sinasawsaw niya sa toyo, may galis-galis yun. Sobrang daming flavors na pagpipilian. Talagang yummy mga lasa. Meron ng spicy pulgas, meron pang crispy garapata. pero tama na patawa kasi Ikdikan daw bakbaka pang pipitan ng kailangan kung hindi ay mabibikti ka. Siksikin ng mga barang panggilit sa katapatan ng hindi mag-iisip ng matiinay mabibiktima. Tiniis ko na tawanan na aking estilo na tangan madikit sa iyong galawan. Sabi tinupli ka lamang at hindi ako naiiba. Kaya hiningi itong laban na maisa katuparan na makita kaibahan at malinis ang pangalan, maalis mga barata, makamit katotohanan na mali yung kumpara pagkat dito sa larangan ay unique ako't nag-iisa! Okay. Romano, let's go! Okay, dahil sa live nga, sabi ko sa inyo, hindi ko naumpisahan yung round 1 ni Romano. So, nag-base ako kung ano lang yung narinig ko dun sa, naabutan ko kay Romano, tsaka yung round 1 ni Unico. Doon na lang ako nag-base. Kahit papaano makita ko yung maging palitan. And para sa akin, ulitin ko lang sa live, I'll go for Unico doon kasi yun nga, mas narinig ko ng maayos na umpisahan ko. Lalo na yon yung nag-flow si Unico, tangina sobrang lakas nun sa live, men. Tumayo yung balahibo ko doon, nakikinig ako sa gilid nun eh. Ang tindi nun, basta ang tindi nun. Pero ngayon, dahil since naumpisahan natin yung round ni Romano, para sa akin malayo pala yung naging agwat ng round 1 nila. Although humabol si Unico sa part nung nagpakita siya ng skills, no? Nagpakita siya ng flow, ng skills. Humabol siya doon. Pero mas pulido, mas mabigat yung mga binitawang angulo ni Romano sa round 1. So I'll go for Romano sa round 1 na 10-9 na score. Sabi ko nga sa inyo, marami naging quotable si Romano na mga haymakers, na mga punches, punto na direkta talaga kay Unico. And masasabi ko doon na solid talaga yung haymaker na yun, solid talaga yung punchline na yun na para kay Unico talaga. So yun yung naging sorry, hindi ko man maiisa-isa yung mga lines na nagustuhan ko na inispit ni Romano, pero alam nyo na yun. Then round 1 ni Unico, andun yung skills, andun yung rhyming skills, andun yung flow, pero medyo nakulangan pala ako, no? Medyo nakulangan pala ako sa mga direktang suntok papunta kay Romano. Kasi may line si Unico dito, no? Yung ginanti niya yung sarili niya dun sa mga nag-call out sa kanya na parang hindi nga daw yung mga tinitira siya. Alam niyo na yun, no? So, yun, malakas yun pero hindi yun tumama kay Romano. Then, ayun, basta nakulangan ako sa references, sa mga angulo ni Unico papunta kay Romano. So, ayun, yun lang yung nakita ko, yun na yung narinig ko na kaya pala, alam ko na 3-2 yung score dito at in favor of Romano. Pero naguluhan kasi ako nung live na yun kasi para sa akin nakuha ni Unico yun. Pero dahil nga naumpisahan ko yung round 1 ni Romano dito, I think mag-iiba tayo ng scoring dito. And I'll go for Romano sa round 1, 10-9. So, round 2. Yo! Walang diin, mga banat! Ang sarap na itong basagin. Huwag mo nga akong daragin. Tamang kakambal mo malas kasi mamalasin ka sa akin. Utang ina, ayaw pa nga ba mag-setup?
Ayun, isa pa yun. Naunahan ako ni Romano. Sasabihin ko pa lang kaya pa-post na ako Yun nga, medyo nahabaan ako sa setup sa setup ni Unico. Tapos yung rebat, pasok yung rebat. Yung kambal na malas. Okay, pasok yun. Utang ina, ayaw pa nga ba mag-setup? Yung suntok, wala naman tindi to. Tinawag mo pa akong palubog? Hiyang-hiya naman ako sa pisngi mo. Kaya boring! Sobrang boring ang katra. Mga galawang panlampa. Tangina, sobrang flexible. Nai-apply mo pati yung verse mo sa kanta. Game! Game. Isa pa, game! Game. Yo! Two-liner ko, easy to get. Yung punches, Game. sobrang bilis lumanding. Samantalang wordplay niya, bago nyo mag-gets, puntang ina, punta muna kayo sa parking. Kasi king to, wag mo na ituloy. Yan yung mga linyang ginugin niya. Di ko na alam kung kanino niya ginamit yung king to. Hindi ko na alam, basta napanood ko yun. Tang ina ka, loser ka. Hindi sapat sa akin tong parking. Baka pwedeng dagdagan kahit tuper pa. Tang ina kasi king to, ulul. Pauso mo, sakit sa ulo. Dapat dito i-headbutt. Kung wala sana yung parking mo, walang luning na setup. Yo, kung wala sana yung parking mo, walang luning na setup. Mainit talaga. Sabi ko sa'yo, mainit yung battle na to Nagkakatulakan talaga to. Mo sakit sa ulo, dapat dito i-headbutt. Kung wala sana yung parking mo, walang luning na setup. Yo, kung wala sana yung parking mo, walang luning na setup. Isa na namang wordplay mo ang guloid. Kaya style niya na balasa. Paano Apex daw yung idol, pero Apoc yung ginaya, bano! Kaya sa battle, sobrang GG. Ito'y bonus round lang na upo. Tang na dinaig ka pa ni Christy. Laging may bagong pakulo. Wordplay niya sobrang easy. Lakas lang makauto. Habang two-liner ko parang PT. Dalawang linya kaya nang pucha. makabuo. Yun, ang lakas nun. Yung two-liner ko. Tangin, ang lakas nun. Ang lakas nun sa live and ganun pa rin yung dating nun sa akin dito. Solid pa rin yun. Ang ina! May bagong pakulo. Wordplay niya sobrang easy. Lakas lang makauto. Habang two-liner ko parang PT. Dalawang linya kaya nang makabuo. Tangina! Kasi siya si Unico. Sandata niya word. Words of God. Kaya talaga magre-react to. Utang na ka, bibitaw ka ng Bible verse, tas gusto mo i-rebat ko? Paano kung mag-judge si Jesus? Hindi, minus points ako. Pang-ina! Kaya wala na akong pake. Kahit i-down niya pa ako sa battle at sabihang addict sa post. Tandaan niyo ang taong nagpapakumbaba ang siyang inaangat ng source. Gago. Source, ano, kuha na. Bars. Ano, inaangat ng source, ano, kuha na. At speaking of Jesus, alam niyo ba nung ginawa ni Papa Jesus kanyang baba? Ang lakas ng kanyang tama. Kwento siya ng kwento, kaya masyadong napahaba. Kaya sa tuwing kaarawan ni Baba, nagiging katatawanan. Paano sa mukha niyang hugis mo, hindi matawag na kaarawan. Kaya pustahan. Sa battle, 3 angle lang kaya niya gamitin. Bakit? Kasi mukhang pizza ka. Tapos yung suntok, ang tagal dumating. Anong pizza na? Alam mo kung wala yung mukha mo? Puro love lang sana. Walang triangle. Putang ina, nakakawangbu. Tingnan niyo naman kasi mukha nito, tatsulok. Parang kanta ni Bamboo, fuck you. Ganyan lang mag 1-2-1-2. Pero pamatay bawat suntok, ito ay one hit pad. Tumama, lutang ka, tila na Stampede Brad. Original sa pen. Grabe no? Grabe yung performance talaga ni Romano. Sobrang pulido, sobrang linaw. Basta kakaibang Romano to. Sana bumalik yung ganitong Romano sa flip top, no? Yung ganito kalakas. Lakas talaga, men. Ito ay one hit pad. Tumama, lutang ka, tila na Stampede Brad. Original sa peke, ito YG Blood. Ikaw laging lag, bagsak nomatic rag. Kasi sabit ka lang, parang punching bag. Speaking of punching bag, alam mo gagawin kitang punching bag.
Kaya kay GL nagpaturo lahat aalamin. Pati kagrupo niyang damuho aking papatayin. So hanggang dulo di natuto sa takdang aralin. Kahit dumikit ka sa guro ay bagsak ka pa rin. Kasi sa mga hindi nakaget sa alas 4, grupo ni Leon. Samahan ng mga BLG na may tiram din. Ano, tumama hiling? Walang sinabi niyang alas 4 sa tulad kung hanggang alas 6 ng umaga gising. Tangina, noon pa lang alam niyong malakas na akong dumurog. Lahat dudurugin, pauusukin at uubusin ko. Ultimo yung JD, paakyatin mo dito at pagugulungin ko. Mananatili itong tigas ulo, brasuhin man ang kabalikat. Hindi ko yan didibdibin, paa man ay magpantay sa hirap. Teka ulo, braso, balikat, dibdib, paa. Hindi yung simpleng balatan. Pinapakita ko lang na sinasalita ko'y kaya kong pangatawanan. Ha? Kaya yung grupo nilang alas 4, baduy. Kanyang repin sobrang weak, Brad. Puro nega dyan ang feedback. Bago mo punahin Pasko, dapat ready ka mag-i-prop. Putang ina, lupit nun. Pasko, handa ka mag-i-prop. Lupit nun, no? Marami nang gumagamit ng Pasko tsaka sa Pastko na wordplay, pero yun, ang galing lang nun, no? Na although narinig ko na nga yung mga ganung wordplay about sa Pasko tsaka Pastko, pero ang angas lang ng pagkakagamit ni Romano doon. Handa ka dapat mag-i-prop. Angas, ang angas nun. 4, baduy akong pangatawanan. Ha? Kaya yung grupo nilang alas 4, baduy. Kanyang repin sobrang weak, Brad. Puro nega dyan ang feedback. Bago mo punahin Pasko, dapat ready ka mag-i-prop. Ikaw putang naka-INC ka ba talaga? Eh ba't mukha kang Methodist na hip-hop? Kung gusto mo ng malupet na laban, ibigay mo sa akin yung ghetto priest ng flip-top. Tangina na call out ko yung pari ng tugma. Mayabang na ba ako? Kung ganun, pasensya na. Tao lang. Malamang akong sabihang ambog, pilingero, gago yan. Idawit ko man si Luni sa battle, huwag ka na makipagtalo man. Kasi di ba panalo na siya sa korte? Ito ano pa kaso dyan? Wala nang kaso dyan. Ang kaso lang, kung tingin mo kaya mo ko, ano ka nagpapatawa? Pwes noon pwede mo kayang kuhanin. Ako kaya kong kunin kiliti ng masa, madali na lang yan sa akin patawanin. Jokes mo, baduy, jokes ko, creative, kaya mahirap basagin. Alam kong iba ka unique, pero unique, di mo alam ano pinagkaiba natin. Pucha, ang lupit Kasi ako, nun. malatimak, mukha niyang individual greatest comeback. Buong team ang pinasan. Sa do or die na laban, determinasyon ko'y di mo kayang tapatan. Galaw ko'y veterano moves, hindi mo malalampasan. Alam mo lang kung paano sasabay, alam ko kung paano lalamang. Kasi di mo alam. Round 2, Unico, let's go! Okay. Sobrang linis pa rin talaga, men. Sobrang linis pa rin talaga ng performance ni Romano, no? Nadala niya ang daming siksik pa rin, no? Siksik pa rin sa mga punches and kung ano yung naiwan ni Romano doon sa round 1 niya, pinagpatuloy niya dito sa round 2. Dalang-dala niya pa rin yung energy niya, yung pagiging agresibo niya. Tangin na sobrang dalang-dala ni Romano yung alam mo yun, yung performance niya nag-act as one doon sa writtens niya, 'di ba? Vice versa. Kung ano yung writtens niya, yun din talaga yung gestures niya, 'di ba? Ang galing. Solid na round 2 para kay Romano. Gaya nga ng sabi ko, ulitin ko lang kung ano yung natapos o kung paano tinapos ni Romano yung round 1 niya. Ganun niya inumpisahan yung round 2 niya. No, siksik pa rin sa mga bara. Although may halong jokes na yung round 2, 'di ba? May halong jokes na. Pero andun pa rin yung bigat eh. Andun pa rin yung bigat ng punto, andun pa rin yung suntok, andun pa rin yung mga haymakers. Kaya pasok pa rin yan para sa akin, no? And mahirap pa rin i-turn around, no? Kasi kailangan siguro, I think kailangan ni Unico dito ng mas unahan niya or mas lakasan niya compared dun sa round 1 niya. And syempre, mas angatan niya yung naging performance ni Romano sa rounds 1 and 2. Or sabihin natin, sige, sa round 2 muna. Kasi para sa akin, yung round 1 and 2 ni Romano, magkasing level lang naman yun. So, I think, if
matapatan ni Romano yung rounds 1 and 2 ni Romano, yung round 2 rather, yung round 2 ni Romano, parang natapatan na rin niya yung rounds 1 and 2, 'di ba? Yung round 1 kasi nga para sa akin parehas lang 'yun. So, ayun, overall na lang din, hindi ko na kayang isa-isahin yung mga bara ni Romano kasi sobrang dikit-dikit eh. Parang sa setup pa lang may mga suntok na eh. 'Di ba? Sabi nga ni Romano, yung 2 lines ko kaya na makabuo. So, pinatunayan niya yun dito sa round 2 na kada 2 rounds or kada setup may mga suntok na sumusundot na talaga. So, yun. Props kay Romano, napakasiksik nun. Ang daming tsaka dagdag ko lang no, yung pagiging siksik tsaka sa references, angulo, tangina hindi siya nauubusan ng bala. Hindi siya ang sarap talaga nun. Ang sarap talaga niyang, kaya nga sabi ko sana bumalik yung ganitong Romano sa flip top kasi ang sarap niyang pakinggan eh. Sobrang linis ng performance, tuloy-tuloy, walang stumble, walang slip ups, walang choke. Sana bumalik ang isang Romano. Ganito ka-prepared na Romano. Sana nga kasali siya sa isa buhay eh, 'di ba? Redemption kasi alam naman natin 2015 nag-choke siya kay Batas, 'di ba? Pero sayang. So, tignan natin kung anong klaseng round 2 yung ipakita ni Unico dito. Pero sa pagkakaalam ko, nung napanood ko yung round 2 ni Unico, malakas tong round 2 niya and tignan natin. Haba ng setup ang buo. Yo! Nung nakaraan huwag ka maingay, bakit ka? Yo! Nung nakaraan laban niya, nirime niya yung latest sa The Best. Kapag nagsasalita ka, tangin ng tubarang gago, yan ba yung malupit na veterano? Takot na takot matalo. Tangin na yan. Tangin na. Gagi, nasingitan ng freestyle. Antindi. Nasingitan niya ng freestyle tapos pa rin, intact pa rin, no? Yung rhyming nandun pa rin. Galing. Takot na takot matalo. Salita ka, tangin ng tubarang gago. Yan Lakas. ba yung malupit na veterano? Takot na takot matalo. Tangin na yan. Tangin na. Tangin na, tignan nyo naman. Nandi-distract pa. Di pa ako nag-uumpisa mag-round, umiiyak na. Tangin na yan. Buhay, gago. Yo! Galing, no? Nasingitan niya ng adlib. Nasingitan niya ng freestyle. Props kay Unico doon. Ang galing nun, ang creative nun. Ang talino nun. Nakaraan laban niya, nirime niya yung latest sa The Best. Tangina is light rhyme. Idol! Alam mo bang yung latest, pwede mo yun i-rhyme sa greatest, sa same sex, sa tigit sa lahat. Pwede mo yun i-rhyme sa Apex. Di ba binoto mo si Apex? Tanginan to. Pero wag kayo. Kasi may tumatak ka na linya. Motivational, sabi niya. Oo, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ako yung dahilan kung bakit nakapagtapos ng pag-aaral yung asawa ko ngayon. Boom! Sinumbatan yung asawa niya sa stage! Nakapagkabot ka lang ng pamasahe pang araw-araw. Feeling mo yung babae na sport pa niyan. Malamang pag-aarali mo talaga yun, nabuntis mo, 17 years old pa lang. Kala mo naman talaga nabigyan niya na ng buhay na maayos. Malaman-laman ko, high school lang pala yung tinutukoy niyang natapos. Gago. Bakit? Pagtapos mo ba pag-aralin yung asawa mo nun, yung buhay naging happy-happy ba? Eh di ba siya naman yung kailangan kumayod nun? Kasi kung hindi, yung buhay niyo magiging miserable na. Ako di ko na kailangan ipagyabang na pinagtapos ko ng pag-aaral yung asawa ko sa harap ng kamera. Alam mo yung flex? Di niya na kailangan magtrabaho, bayad pa mga Shopee niya. Yeah! Kaya wag mo kung aangasan, kung yung buhay mo basahan. Ikaw lang yung kilala kong Romano na yung tsinelas si Spartan. Gago. Sabi niya kay Cripply, sa flip top, ikaw yung pang-promo kasi lagi kang sinasali. Promo! Sali! Nasabihan ka na bang banumag wordplay? Nang banumag wordplay, ayok ka! Dami na! Naisip mo ba, boy, kung gaano yon ka walang kwenta? Ginawa mong sali.
Imbis na sale, ayan tuloy, hindi bumenta. Mm. Punyeta! Pag bumabanat yung kalaban, lagi pa nang gugulo. Sumisingit at nandidistract. 15 years ka na sa laro, wala ka pa rin professionalism sa battle rap. Professionalism sa battle rap. Nagsasalita ka kahit di mo oras. Kadiring taktika yan. Hindi porket natalo ka sa batas. Ayos. Ang lupit, no? Kasi nagawa, no? Nakita naman natin na nangyari yung ganon. Yung, kung ano yung pinupunto ni Unico ngayon dito sa round niya. Dito mismo, no? Yung, kung ano yung ini-spit niya ngayon, kung ano yung pinupunto niya ngayon. Nangyari kanina, di ba? Na nagsasalita si Romano. Hindi na to freestyle. Halatang pasok to sa writtens niya. And kitang-kita, no? Ang galing kasi kanina nung nag-uumpisa si Unico, nagsasalita nga si Romano and nagawa niya, napasukan niya yun ng freestyle, napasukan niya yun ng mga adlibs, and para sa akin ang lakas nun, ang lakas ng ano na yun, para sa akin puntos yun, na corner niya dun si Romano kasi after nung adlib, after nung freestyle ni Unico, hindi na nagsalita si Romano eh. So para sa akin na sobrang laking score nun, sobrang laking impact nun, no? Kasi basta ang creative lang, no? Di mo akalain na makakapag-isip agad ng ganun si Unico, no? In the middle of the battle. So ang galing, creative lang, na napaka-creative nun para sa akin, ang lakas nun. Score yun. Then anong nangyari dito sa mga oras na to, sa habang nag-spit si Unico, andon pumasok yung writtens niya, yung about dun sa nagsasalita habang hindi pa round. So ang galing lang kasi pasok yung writtens, pasok yung adlibs sa nangyari kanina. So ang galing nun. Napag-aralan niya talaga si Romano sa part na yun. Kahit di mo oras, kadiring taktika yan. Hindi porket natalo ka sa batas, pwede ka nang umapila dyan. Doon pa lang, magkaiba na tayo. Malayo agwat pag pumapatay. Nakilala kang sumasabat, nakilala akong sumasabay. Kaya ngayong ako na yung dumali, huwag ka nang umasa na bumawi. Magsisisi ka ngayon kung bakit dito ka pa sumail. Time! Round! Ayos. Binali niya yung rhyme doon, no? Asa na bumawi. Magsisisi ka ngayon kung bakit dito ka pa sumail. Time! Okay po, ang lakas ng round 2 ni... So yun, sabi ko nga sa inyo, score sa akin yung ginawang adlib or freestyle ni Unico habang nagsasalita si Romano sa round niya. Pasok yon. Then later rounds, pumasok yung writtens ni Unico na may kinalaman doon sa nangyari. And para sa akin, sobrang lakas din ng hatak nun. Kasi sobrang napag-aralan ni Unico si Romano sa part na yun. And ayun, sabi ko kanina, bago mag-start, kailangan ni Unico outperform niya yung round 1 niya. And para sa akin, nakita ko yon. Mas malakas yung round 2 ni Unico kumpara dun sa round 1 niya. So ayun, para sa akin dumikit or humabol si Unico sa round 2. And itatabla ko yung round 2 sa score na 10. Sobrang effective ng ginawa ni Unico, lalo na yung rebuttals. Yun talaga, yung rebuttals talaga yung nag-angat. Yung rebuttals, yung adlibs, yung freestyle, yun talaga yung pinaka bumenta para sa akin. Yung line mark niya na yung about dun sa sale, tapos inend niya ng ganon na dapat sumali yun eh, ginawa niyang sumail. So ang galing lang, ang ganda nung pagkakagawa, ganda ng pagkakatahi ni Unico sa round 2 niya, and para sa akin sobrang naging effective yun. Di hamak na mas malakas yung round 2 ni Unico kumpara dun sa round 1 niya. Mas nagustuhan ko yung timpla or yung flavor ng round 2 ni Unico dito, kaya para sa akin I'll give it a tie. Pero hindi natin pwedeng i-disregard yung ginawa ni Romano dun kasi sobrang pulido rin yun, sobrang linis din yun, kaya hindi ko pwedeng ibigay kay Unico yung round 2. Itatabla ko yun. Para sa akin, magkasing sila. So, round 1, Romano sa score na 10-9.
Round 2 tabla sa 10 puntos. So 20-19, sobrang dikit ng battle. Round 3. Round 3, Romano! Ang init ang laban, let's go! Yo! Pinuna pa ako sa rhyme scheme at pagmumulti. Huwag ka masyado dun mag-focus. Hiyang-hiya naman ako sa binitawan mong purpose na niray mo sa obvious. Ano neto gago eh. Putang ina neto, yung post naging post. So gagayahin na lang kita. Ito on the spot, tanga. Pahiya ka sa mga tao, ngayong in-expose kita. Tapos, pakina, dinamay pa yung tungkol sa asawa ko. Bakit ka bumibitaw ng ganon? Wala ka man lang bang alam, tanga ka na 2 taon na kaming hiwalay nun? Gago nitong mangulo eh. No? Kahit siya, hindi magigets yun. Pakina, nabuntis ko daw, 17 years old. Gago ka ba, Chong? Kailan pa naging 17 years old? Third year college na siya nun. Ala talaga? Ha? Putang ina. Sa pa, game! Yeah! Namin niya asawa ko, ha? Dami ko rin asawa. Yo! Pag-usapan naman natin yung misis niyang si Esperanza B. Lopez. Misis mo yun, di ba? Hi, Esperanza! Putang ina ka! kaya bayaw, ay kapatid, baka pwede ko siyang kalabitin. Yung daddy niya, wala namang issue, pero ang sarap palakihin. Palalakihin at ang issue, supot ka pa. Kaya masyado siyang horny. Yung puki niya, oh, ipapasagpang ko kay Boss P. Oh, wait. Kaya Boss P versus Esperanza, Sagpangan na. Boss! Sagpangin mo! Tangina. Alam niyo ba yung tutok sa mukha ng asawa niya, yung tamod kong lasang ubas? Nagmukha siyang deboto ng Nazareno, higpit ng kapit sa pamunas. Iiyak to sa akin hanggang bukas sa sandahilan dahil lang sa issue mo pagnanakaw. Kaya siya ang naluuban. Naipit sa sitwasyon, kaya nga naputukan. Kaya ikaw, galingan mo. Kasi proud na nanonood yung nanay mo. Ayun no, yung nanay mo. Wala na nga pala tong nanay. Patay tayo dyan. Gago. Tapos paparatangan mo akong adik, aminado. Minsan ako naligaw, walang duda. Pero nakatakas na ako sa adiksyon, tumingin ka sa mga mata ko, wala nang dusa. Sasabihan mo akong adik, pues iiyak sa akin tong anak ng puta. Mas okay nang kinain ng sistema kaysa sa nanay mo kinain na ng lupa. Nadamay ko yung mama niya kinain na ng lupa. Malamang magtatanim na yan. Ha? Di ba after mamatay ng nanay mo, sumunod naman yung lola mong kirida? Sunod-sunod na mamatay sa inyo Karma na yan. Kung tingin mo pagsubok pa, mali ka. Walang condolence. Wawa sa akin kutong pabida. Sa bagay Lopez nga pala to, kaya paubos na kapamilya. Okay, Lopez kapamilya, okay. Sa langit nagre-reunion. Wala na yung Lopez. Ano yun, sabi niya? Pala to, kaya paubos na kapamilya. Tingin mo pagsubok pa, mali ka. Walang condolence. Wawa sa akin kutong pabida. Sa bagay Lopez nga pala to, kaya paubos na kapamilya. Kilala ko yung tinutukoy niyang Lopez sa ABS-CBN yun. Pero hindi ko alam yung pangalan kasi syempre marami naman Lopez kasi nag-ano ako nag-share ko lang nag-ano kasi ako nag-OJT kasi ako sa G-Staff and yung may-ari kasi nun Lopez and I don't know if basta ano lang sa mga yung G-Staff kasi product yun and naglalabas-masok kami dun sa building ng ABS-CBN. Pero sa tagal ko doon kasi OJT nga siguro ilang buwan di kasi ako interesado pero ayun pangalan nung may-ari ng G-Staff Lopez alam ko namatay yun so hindi ko na alam kung sino yung pinupunto ni Romano dito about dun sa Lopez basta medyo familiar lang. Okay
Okay din yung pamilya nyo eh, no? Sa langit nagre-reunion. Takina, speaking of kapamilya, di ba pag nakaramdam tayo ng kapamilya, ang tawag natin doon, luksong ng dugo. Luksong dugo, tama. Kaya nga bigla ako napahaha. Paano daw pag yung hayop na to nakaramdam? Tawag niya daw doon, luksong baka. Putang ina, luksong dugo, napunta sa luksong baka. How dare you? Sarap pakainin ng ama ko. Nadamay pati baka. Kau talaga ang tanga mo. Ha? Pwes batang 90s ko. Kaya Baka, no, nadamay pati baka, tapos cow talaga, no? Cow na baka. Okay. Simpleng ano lang yun. kau talaga ang tanga mo. Ha? Pwes batang 90s ko. Kaya malamang gets nyo. Tumatakas sa tanghali kahit sa pawis mga moy. Tara laro! Kaso delikado na to sa laro, tila na laro niya ay apoy. Ngayon dito, ikaw ang taya at buburuhin kita, boy. Pinaabot mo pa sa luksong baka? Naging talunan ka tuloy. Yun. Ah, kaya siya Yun ang malakas. Pinaawat mo sa luksong baka at yan, talo ng. Solid na linya yon para sa akin. ngayon dito, ikaw ang taya at buburuhin kita, boy. Pinaabot mo pa sa luksong baka? Naging talunan ka tuloy. Kaya saludo sa lahat ng liga sa Pinas. FRBL, Rapolo, salamat sa pagbubukas nyo ng kandado. Pati na rin sa Pulo at Motus, dalawa sa liga na pandayo. Habang tong Norte Suprema, kulelat. Paano sa pagre-recycle, kinukonsinti kayo ng gago na tuwing ng mga taga-bagong silang pero wala silang bago. Tangina. Pero sa bagong... Tangina! Pero sa bagong silang, para daw tong si TJ Manutok. One time, napatrobol, may rest back agad. Kanya mga day ones, iba. Isang post lang, may nadating na. Paano kung minayday mo pa? Putang ina, parang TJ Manutok, bugok. Baduy ng gameplay, di ba? Yan na ba yung A-game? Parang lyrics ni JK, talagang nakakaputang ina! Ha? JK, Juan Carlos, yung kanta niyang Ere na may lyrics na nakakaputang ina. Oy! Ako, simple lang ako sumulat. Pero yung mga linya ko, matalas pa yan kay Blacksmith pag nakuha. Kung ito'y Street Fighter, ikaw si Sanggi, paikot-ikot lang laro niya. Ibahin mo ako, kapatid! Kapatid! Sa akin ka umastang black sheep ka! Iyak tong puta! Humanda ka't gagawin kitang kaldaretang tupa! Ha? Sa kabilang kuya, para lang magkaroon niya ng dileg, ako na mag-iigib patunay. Huwag kang biglang pipikit, katawan mo'y didikit sa hukay. Ngayong Romani nagbabalik, maraming bibilib sa husay. Unique ka lang, legit ako, at wala nang hihigit sa tunay. Galakas! Round 3! Unique! Ang lakas talaga, men. Hindi bumaba yung ano. Alam mo yon sa... Parang inaantay ko na lang, ito real talk, parang inaantay ko na lang na magkamali si Romano eh. Inaantay ko na lang na bumaba yung energy niya, yung power niya, pero hindi eh. Tuloy-tuloy, men. Kung ano yung pinakita niya sa round 1, yung umpisa ng round 1, hanggang dulo ng round 1, andun yung malakas na puwersa. Pag umpisa ng round 2, natapos yung round 2, na maintain niya, then ganun pa rin yung pinakita niya sa round 3. And sobrang powerful ng Romano dito. Isa lang yung masasabi ko dito. Sobrang prepared talaga ang Romano dito. And sana makita natin yung Romano sa Isabuhay 2024 na ganito kalakas, na ganito ka-prepared. Tangin na. Looking forward, Romano, sa Isabuhay 2024. Sana kasali ka doon. And ayun, sobrang consistent ni Romano from round 1 to 3. Hindi nagpabaya, hindi lumaylay, walang dead air, pasok lahat ng punches, pasok lahat ng punchline, yung haymakers, punto. Sobrang solid ng mga punto niya. Ano pa? Sobra. Alam mo yun, ang lakas ng Romano dito. And, yun. Solid na Romano yan. Yun lang. Tangin na. Ang ganda. Napapawaw na lang ako sa performance ni Romano dito kasi nga, sobrang nanibago ako. Alam naman natin yung mga battles ni Romano ng mga nakaraan na napanood natin or na-review natin is may mga konting slip-ups na may stutters pero sobrang pulido talaga ng Romano dito. So, ayun. Mamaya natin scorean. Oh, let's go!
Nung laban nila ni Gerald Bato sa sunugan, usapan, walang damayan ng pamilya, di ba? Yun yung napagkasunduan nyo ng tao. Pero nung mismong battle na, dinamay mo asawa at anak niya, napaka-traidor mo, gago. Tapos, dadahilan mo, kesyo nakalimutan mo, kasi last week ka na sumulat. Ulul, ang sabihin mo, ang nakalimutan mo, paano maging lalaki kausap. Kawawan, Gerald, plinastik. Ang galing mo, Brad, napasaludo ako sa'yo. Basta talaga, adik. Gagawin lahat, makapagpagulong lang ng bato. Di ba usapan natin yan, wala rin damayan ng pamilya. Pues eto, masarap to. Kasi ako namang gagawa ng ginawa mo kay Gerald, tignan natin mararamdaman mo. Game! Kamusta si Ate Joanna? Balita ko, yung relasyon nyo bumalikwas. Adik na adik ka daw kasi masyado, panay shabu yung bigkas. Di mo na daw kaya bisyo mo, kaya lumagay siya sa ligtas. Batak mo ng batak yung relasyon nyo, napigtas, ano? Pati anak nyo, kinuha niya, nakakaluha ba, patay? Si Ate Joanna, may ibang Joanna, aray! Ano nga? Ano nga sabi mo kay Gerald Bato? Feeling baby ama siya, di naman siya ama ng baby niya? Yung ba yung pinagsabi? Kamusta yung anak mo, pre? Wala sa yung tabi. Ikaw nga yung tatay, di naman ikaw kikilalaning tatay paglaki. Tangina. Kaya ano? Ang sakit ah. O baka sabihin, si Unico, di rin lalaki kausap kasi nandamay din sa laban. Malaki kaibahan. Ang dinamay niya, pamilya ni Gerald Bato, nasa loob ng tahanan. Ang dinamay ko, di niya na pamilya yon, di niya kasi nagawang ingatan. Kaya ano? Oo! Nahirapan ako maganda sa labang to, yun ay aking aaminin. Sa umaga, habang nasa opisina, nag-iisip ng mga pwede kong sabihin. Sa gabi, di ko malakasan yung boses ko habang nag-iinsayo. Kasi natutulog yung mag-ina ko, baka magising. Pero ang sarap sa pakiramdam na habang ginagawa ko to, nakikita ko pamilya ko fuck. masaya sa aking feeling. Kaya oo! Tangina, ang lakas nun. Ang lakas nun, men. Wala akong ibang comment doon. Ang lakas nun. Guys, hiwalay! At masaya sa aking feeling. Kaya oo! Noong mga nakaraan laban, ako'y natalo, natabunan, kinapos. Sorry na. Pero ngayon aahon sa kangkungan. Parang Josh, moy ka! Tangina! Bakit ba kasi sumali to ng pangil sa pangil? Ang kapal naman ng iyong muka. Paano to makikipagsagpangan sa akin na hindi nga ito makanguya? Papaulan ko to ng sunod-sunod na suntok para solve pre, talagang wasak kumpiyansa mo. At kung gusto mo pa ng more, kaya ako na rin makiimbalsa mo. Di ako maiilang sa... Okay, may wordplay doon, no? Kung gusto mo pa ng more, parang gusto mo pa ng parang marami pa, no, ng more. Tapos may dinugtong siya doon na ge. Tara or ge, ano 'yun sabi niya? Gusto mo pa ng more? Kaya ako na rin makiimbalsa More ge ako na rin mag-iimbalsa mo. So more ge, no, na alam naman natin kung ano yung more ge. So 'yun. mo. Di ako maiilang sa'yo. Kahit umabot pa tayo sa physical at tulad na nangyari sa inyo ni Saki, ako'y papalag pa rin. Saka wala naman akong pakialam sa tulak-tulak. Di naman kita papais ko rin. Tapos na to! Tangina, ang lakas. Tapos na to! At aalis na rin ako sa battle rap. Pero mukhang hindi kayo sa akin dapat mag-goodbye. Mukhang mas dapat kayo magpaalam kay Romano kasi siya yung namatay. Gagi. Ang lakas ng round 3 pala. Napasabi ko nga sa inyo, no, ilang ulit ko na sabihin sa inyo to, napanood ko to ng live, pero akala ko mag-iiba yung tingin ko sa rounds 2 and 3 ni Unico. Kasi ngayon na full, yun nga yung naano ko, naumpisan ko talaga ng totoo. Hindi ko kasi masyadong ma-count yung round 1 ni Unico nung live kasi nga hindi ko siya alam mo yun, hindi ko napakinggan ng buo yung round 1 ni Romano. Pero yun, sabi ko nga sa inyo kanina,
nung live na yon sinubukan ko pa rin naman mag-judge kahit na habol, and dahil nga kalahati lang yung narinig ko sa round 1 ni Romano, binigay ko yung round 1 kay Unico. Pero ngayon nakapanood natin siya, bibigay ko talaga yung round 1 kay Romano. Pero yung rounds 2 and 3 ni Unico, kung ano yung napanood ko sa live, yun din talaga yung naging outcome dito sa replay natin or sa judging natin dito sa review na to. So, ang lakas, sobrang lakas ng round 3. Alam mo 'yon? Kumbaga, sabi ko nga sa inyo kanina, nagaantay na lang ako ng sa sobrang linis ng performance ni Romano, nagaantay na lang ako kung paano siya magkamali, no? Parang kumbaga sobrang perfect ng rounds 1 to 3 sa sobrang consistent ni Romano. Inaantay mo na lang yung konting choke, yung konting slip-ups na kumbaga yun yung sisira ng momentum niya. Pero hindi Hindi talaga. Wala tayong narinig na ganun, no? So, rounds 1 to 3 ni Romano sobrang consistent para sa akin. So, I'll give it perfect 10 talaga sa rounds 1 to 3 ni Romano. Andun yung punto, andun yung suntok, andun yung haymakers. At lahat yun sa pool talaga si Unico doon. Direkta kay Unico. And para sa akin, perfect yun. 30 to Romano. Then, unahin muna natin yung rounds 2 and 3 ni Unico. Yung round 2 ni Unico, sobrang lakas din. Humabol siya doon, dumikit siya doon. And dumating na sa point na hindi na ako makapag-decide. No? So, basta sobrang powerful ng round 2 ni Unico. And para sa akin, mas malakas yung Unico. Yung round 2 ni Unico kumpara doon sa round 1 niya, no, na pinakita niya sa round 1. Kaya itinabla ko yung round 3. Pero grabe ulit yung pinakita ni Unico sa round 3. And para sa akin, sobrang laking impact, sobrang laking angulo or reference yung ginawa niya dito, no, yung inangulo niya kay Romano sa round 3, sobrang laki ng impact nun. And para sa akin, sobrang effective, sobrang lakas ng hatak nun sa punto. Ang lakas, ang lakas nun. Lalo na yung sa yung hiwalay, dinamay ko, yung baka si Unico sabi niya di rin lalaki kausap, tapos in-expose niya 'di ba na yung dinamay ni Romano sa laban ni Gerald Bato is kasama sa pamilya, tapos yung kay Romano hindi. Tapos yung punto rin na sinabi ni Unico na habang ginagawa ko to, nakikita ko sila na yung sa mag-ina niya. So ayan, lakas nun. Para sa akin, lakas nun. Kaya humabol din yung round 3 kasi kumbaga kung wala tayong narinig na mga ganong linya kay Unico, parang pinapangaralan niya or something si Romano dun. Pero kung if ever na walang nangyaring ganon, walang nangyaring punto na ganon si Unico sa round 3 niya, possible na ibigay ko yung round 3 kay Romano So para sa akin, round 3 is tabla. Mahirap anuhin yun. Mahirap kalabanin yung round 3 ni Unico kasi andun yung mga lines niya na sobrang masasabi nating sobrang naging effective at malakas yung impact nun. So, ayun. Yun yung naging hatol ko sa rounds 2 and 3. Pero, nagkatalo sa round 1. Para sa akin, round 1 yung naging dikdikan. Round 1 yung may pinaka mahinang round ni Unico sa battle na to. Kasi hindi para sa akin medyo nagkulang lang ako. Kasi sa rounds 2 and 3 andun yung pagiging siksik ng returns ni Unico. Halata kitang-kita mo yung mga punto, yung mga punchline andun Pero round 1 medyo kulang. Halata mo na yung round 1 is naging buwelo naging naghahanap, parang tinatansya niya yung crowd. Para sa akin lang naman, no, parang naging buwelo niya yun kung paano niya kukunin yung crowd. Naging buwelo niya yun para sa performance, para mas umangat yung performance at saka yung level. So, ayun lang, no. Ang nangyari lang kasi si Romano is hindi bumaba yung energy niya, no. Hindi bumaba from round 1 to 3. Consistent talaga. Then rounds 2 and 3 ni Unico, nandun na yung nakuha na yung momentum niya. Ang lakas na nun. Pero yung round 1 medyo nagkulang talaga sa angles, sa references. Kaya I'll give it to Romano. Sa score,
na 30 to 29. Sobrang dikit. Rounds 2 and 3, tabla yun para sa akin. Walang lumamang doon. Parehas silang may punto. Parehas silang may pinaglalaban doon. Parehas silang tumatama sa isa't isa. Pero round 1 talaga medyo nakulangan na ako sa performance, sa punches ni Unico papunta kay Romano. Kaya Romano ako sa battle na to. Rounds 2 and 3 tabla, round 1 Romano, 30 to 29. Sobrang dikit. Either way, kung yung round 1 ni Unico parehas ng rounds 2 and 3 niya, pwede nating isabihing tabla yon. And magbe-base tayo sa overall performance kung sakali. Pero ang hirap pa rin kung mag-fall sa ganun, mahirap sobra. Pero ayun, Romano ako dito. Round 1, 2 and 3 tabla. Gaya ng dati, hindi pa rin natin isasali yung ano dito, yung judging. Pakinggan lang natin yung score. Bibigyan muna natin ng 2 minuto yung mga judges para makapag-isip. Kasi ang dikit ng laban, saglit lang ha. Grabe, sobrang lakas ng battle na yun. Kung ako masusunod, tabla yun eh. Kung nagustuhan nyo nga yung battle, isang malakas na, "Let's go, Pangi! Let's go! Let's go, Pangi! Let's go!" Sobrang dikit, tinanong ko sila lahat. Sabi ko kay Mot tsaka kay MZ, huwag sila mag-usap kasi magkaibigan yan dalawa. Ang boto ng Urado mananalo ng 30,000 pesos bonus. 3, 2, para kay Romano! Convincing yung score. Sabi ko sa inyo, 3 to yun eh. Sobrang dikit nun. Sobrang dikit. Yun, gusto ko lang mag-shoutout siyempre sa kay Ren, kay Ron. Ay, may ganito na. Ayos, may ganito na. Nung nakaraan, walang ganito eh. Yo, what's up mga nga pala to? Ay, meron ata. Meron palang ganun. So, ayun, judging na. Hindi na natin isasali to. Pero papanoorin ko to off-cam. Kasi, sabi ko nga sa inyo, meron siyang background music and baka maano tayo. Baka makapiright tayo, sayang naman yung pinaghirapan natin. And sayang, kasi alam ko, isa rito sa mga inaabangan yung request na to. So ayun, no? Convincing 3-2 yung score. Deserve ng dalawang battle MC yung ganong score. Kasi kung malayo yung score, kung sabihin natin 5-0 na all 3 rounds pa, no? Kaya papakinggan natin yung judges off-cam. Pangako yan sa inyo. Di ko ini-skip yung judging kasi natututo rin tayo diyan. Okay? So ayun, sa mga alam ko maraming nagre-request ng battle na to, kaya hindi ko na iniisa-isa yung shoutout or basta sa lahat ng nag-request ng battle o shoutout sa inyo. And then sana na-fulfill ko yung wants nyo para ma-review tong battle na to. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kubag. Peace out.